Side ng TLPH this time around ay 3-game series na naman ang ating matutunghayan. Punta na muna tayo sa first few bands. Wow. Tatanggalin ni Coach Wynot ang chip at tatanggalin naman ni Coach RC yung Luoyi na sila mismo yung naglaro kanina. O parang tanggalin na lang nila para balik na ulit sila sa mga mages or ibig sabihin nito may chance na ma-open either Selena, either yung Navaria, pwede magamit. So pwede nga magbago na dito yung tempo, sabihin na natin yung pinaka-dynamics ng hero composition dito ng ating mga teams. So ang mapapaisip ka dito, magbaban ka na ba ng Joy para sa TLPH or hayaan na lang muna nila kasi may iba namang hero. Pero Kalea is gonna be the ban here for Coach Wynot and even Coach Hayes. Well, gusto ko lang sabihin na mabigat ang respeto na ibinibigay ni Coach Wynot at ng buong koponan ng Onyx Philippines sa mga heroes ni JP. Napansin natin to nung Cebu qualifiers na laging tinatanggal ang mga heroes ni Daddy JP. Tinanggal yung Johead na may 100% win rate pa ng hanggang ngayon dito sa MPL Philippines nung game number 1. Gayon din doon sa Cebol at yun yung isa sa mga strategy na ibinulgar ng Team Falcons nung mga panahon na yun. So ngayon, yun ba ang uulitin ng Onyx Philippines? Kasi parang yung pattern talaga. Kapag doon tumutuon, na nagagawa ng paraan ng Team Liquid. Final chance para kay Coach Wynot na tanggalin yung Johead ni JP. Dahil pakiramdam ko, no, kung hindi nila tatanggalin ito ng first banning phase ay hindi magdadalawang isip ang Team Liquid Philippines ng pagkuha ng kanilang highest win rate roamer. O, tsaka Johead, tapos pwede na lang partneran minsan ng Badang. Yeah. Diba, ang daming options. Actually, kahit anong tanke na hero na rin. Basta yung Johead is smooth para dito sa TLPH. So, Onyx, parang pinag-iisipin na maigi kasi Oy! ayan na. Mukhang feeling ko... Ang tanong, feeling kukuhanin ba? Onyx Joy? Philippines, parang ibibigay nila yung Joy. Tapos sila ata kukuha ng Johead dito eh. so kung kukuhanin yung Joy, kukuhanin nila yung Joy. Ayan na, Ayan na nga ba, ginawa sinasabi na natin. Gusto ko may Joy, pwede mag-Joy. Joy. Ulit yung yung Onyx. Parang at this point kasi kahit sinong assassin na yung ilabas ng Onyx, okay na si TLPH. Sobrang sanay at gamay nila yung Johead. Kumbaga, at this point, parang ito na nga yung parang kung Estes para sa dating Blacklist International, Johead yung sa TLPH ngayon eh. Oo, 100% ba naman yung win rate eh. Oh, may talo na ba yung high loss ni Rene J? Hindi ko Meron maalala. na. Pero winningest pa rin. Winningest Yun pa rin sa nila kanya. yun. Ano kaya magiging sagot dito ng Onyx Philippines? So available pa naman yung mga high lows, Gatot Kacha, even the Harem is available. Ayan na yung Joy and Gatot. So ano sila dito, more on comfortability na rin. Yung Gatot dito ay depende pa kung kanino mapupunta. May option either si Brusco or Kirk para dito sa Onyx Philippines. So pwede na mag-secure ng major, even gold lane. Yung side ng TLPH, pwede silang magbulaga. Pero ayan na, Hayabusa as usual. And ayan na yung sinabi natin, Johead. Initcha mo na, tas Sinapak mo pa. Itcha balibag. Oh, Yun, itcha balibag. Grabe naman at napakahirap mag-join no, if you are looking at this game alone. Napakadaming crowd control, napakadaming panggulo. Pero mukhang second times the charm para dito sa Onyx Philippines. Taking the Valir once again. Ano kayang interaction nito sa Badang at Johead? Oh, ang hirap nito. Habang sumusuntok, parang tinutulak ka, no? Oo. Para naka-resistance band. Wow. Wow. Alam mo, yun? alam mo mga nag-workout. Hindi, yung resistant bands kasi pang Yung parang pinupulbak ka ulit para may pressure. Yung ba yung parang malalaking May force. rubber band? Yan. Grabe, 100% attendance talaga yung magulang ni King Kong. No? Oo, Naispatan na naman. Ayun na, ispatan din. Naispatan na naman ng ating mga cameraman. And of course, ibang klase din naman ang suporta ng TLPH, ang Cavalry. Grabe din ang suporta dito. Pero ang sagot ay Tinanggal yung tanggal Selena. na naman yung Selena. Tsaka yung Farsa dito. Yan yung pinaka nagiging strength ngayon ng side ng Onyx. Kasi parang specifically yung hero nila for your Super Friends is magandang pang-counter dun sa bandang sabihin na natin yung mga pang-front ng Onyx, ng TLPH. So dahil doon, medyo restricted yung movement ngayon ng TLPH for this game. Pero meron pa namang other heroes. Vexana, kaso parang Vexana against Valir, medyo magkaiba kasi ng range eh. Not unless magpa-paramis sila. Dapat poke eh. I mean, yun yung naiisip ko dito. Tsaka parang si Coach Wynot, nililimit, parang limit testing ata to eh. Sige nga, try nga natin ibigay kay
JP yung kanyang Jawhead kung kaya nating sabayan. Lalo na may ibang putahe nga sila na inilabas dito, which is the Valier. Ngayon, wala pa silang gold lane ha. Pwedeng mauna na sila dito. May ano pa, may Moskov pa. May Harith pa nga din May kung Harith gusto pa. nilang kunin eh. And honestly speaking, kung nag-Harith sila dito, parang medyo sobrang dami Magic. ng magic damage. Medyo bothering na dahil pati yung Gatot Kacha eh, magic damage din na binibigay. Moskov. Kaya naman Moskov ang kanilang pipiliin once again. Ano kaya magiging sagot dito ni Oheb? Potentially Harith na naman to eh. Ano pa rin sila dito yung okay lang sila dito ng magic damage. Kaya kailangan nila dito ng hero for magic damage para may pang burst agad sila. Kasi pag specifically Hayabusa, Jawhead and even na badang lang yung pagkukuhanan dito, kulang na kulang pa. Continuous yung magic damage dito ng side ng Onyx Philippines. Paano kung nag-Beatrix bigla si Oheb? Wala lang, parang Jawhead Bea, magsha-shotgun ako dito sa larong ito. O kaya sniper. Honestly, maganda dito yung Mabea, Hadith, ayan. Para naman dito sa mage nila, pwede silang yung pang-tempo naman, pwedeng Eve, Novaria even, kasi naban nga dito yung Salina, ayan, solid. Novaria. Or Beatrix, Harith, any. Harith pa rin Harith. talaga. At least balance, no? You have a lot of physical damage na nanggagaling dito sa Jawhead at pati na rin Hayabusa. Damay mo na rin yung badang. At again, na-buff po ang isang Novaria papasok sa ating patch dito sa ating MPL na mas masakit na ngayon yung Star Shatter. Kaya naman pag umabot ng late game, expect na natin na aaray talaga yung mga matatamaan ng Star Shatter. Hindi lang yun kasi even yung Astral Echo ay umikli rin yung cooldown. So, mas spammable na. No, lalo na kapag mga objective takings ang hinahabol mo. And ngayon, ano ba ang magiging go? Ay, yan na, Cho. Cho. Yung parang classic mo na pang tapat against Jawhead. Pag may Jawhead, automatic meron kang Cho. Medyo mahirapan nga lang dito yung Novaria just in case kasi pwede siyang hanapin anytime. Tapos once na naspatan siya, pwede dumiretso dun yung Joy. But definitely for TLPH dito, ang pinaka magiging strength nila is kung paano yung mga fist break and crack dito ni Sanford. Tsaka napakataas ng crowd control talaga na. As you said, no, sa badang pa lang parang solve ka na. Dinagdagan mo pa ng Jawhead. Kaya naman mukhang magiging mahirap ang larong ito para sa Joy ni King Kong considering na siya mismo yung papasok sa mga laban. Tignan natin kung magagawa ng paraan ng The Beast ng birthday boy natin ngayon sa araw na to na si King Kong as we head on to game number 2. Once again, nakapiso na po ang Onyx Philippines sa ating pinakaunang laro. Kaya naman kailangan makabawi dito ng TLPH para magpatuloy ang kanilang kampanya patungo sa ating upper bracket at maybe delay yung potential upper bracket ni Aurora. Pasok na tayo sa Land of Dawn. Kita natin kanina yung rating ng mga teams, diba? In terms of hero composition, saktong-sakto yung sinabi ni Umi kanina that for TLPH, grabe yung crowd control. May Jawhead ka, meron kang badanga. Pero in terms of spike na power spike, definitely para dito sa side ng Onyx, as long as tumatama yung mga skills nila, pwede sila magkaroon ng edge. Hinihintay na natin no, na magkabakbaka na agad. Napakaganda na naging game 1 natin. But this game number 2 mukhang mas papagandahin pa nila. Carl TZ again on this Hayabusa na mukhang gustong gumante sa Joy ni King Kong. Pero mas maganda kasi yung supporting cast niya ngayon eh. Oo nga eh. Di naman nangyayari. Si Super Prince ay nakaabante dun sa mga minions ni Sanji. Ayaw talagang palapitin. Pero ito yung kalamangan ng isang Novaria. No? Pagdating sa long range poke, hindi man sunod-sunod. Pero mahapdi at masakit talaga yan. Because of the rupture in impure rage na rin. Go. Ayun, Agaw sila. Hala. level 4 na. Wow, ibang rotation din ang ating nakikita mula kay Carl TZ. At ito yung kalakasan ng Jawhead no, na talagang naaabuso ng TLPH. Nililish si Carl TZ. Sobrang bilis ng lahat, diba? Clear na minion wave. Tutulong siya kay Sanji, mabilis yung clear na minion wave. So, na-compensate dito yung medyo mabagal. For the Novaria, ganun din naman yung gagawin niya dito kay Carl TZ. So, magiging mabilis dito yung rotation ng TLPH. Na for Onyx naman, maganda na nakukuha pa rin naman ni King Kong yung mga resources na kailangan niya ma-secure as early as now. But definitely for both teams dito, magiging malaking factor kung paano yung kanilang magiging rotation, kung mag-goal lane ba sila or focus sila sa XP lane. Mukhang kalmado muna, no? At para sa larong ito, kanina parang 2 minutes pa lang, suntukan na. Ngayon, magto 2 minutes na, wala pa nga nagsasakitan. Literal, may tatamang isang abilidad, pero titigil na agad nila. Ang ating first turtle ay lalabas na rin in 5 seconds. Mukhang mauuna sa pwesto ang Onyx Philippines dahil nagpo-purple buff pa dito si Carlito. Nanggugulo. Binitawan na ni Carlito yung unang yung purple buff niya. Hinahatak ni King Kong sa poder itong turtle.
Pero ito na naman yung mga Brusco. Naalala ko to season 14, yung Kirk Brusco connection, yung Cho tsaka Gatot. Pinagpapalit-palitan nila yan no? Naalala ko yan I think it was also one of the rare instances na biglang lumabas yung Cho XP. At si Kirk din ang gumamit noon. Saktong pag-delay lamang ang ginawa. Sinubukan ni King Kong na mangnakaw ng purple buff pero mukhang grabe yung mga XP laner natin. Wala na silang paki sa sarili nilang XP lane. Hinahawakan na lang nila yung turtle. Tsaka ito yung pinaka-signal mo talaga na magti-teamfight na yung dalawang teams natin kasi kaka-level 4 lang ni JP and even Brusco. So yung kanina is more on bait lang just in case na merong problem. Oy! Hindi tumama yung flicker and unstoppable force yung nagamit. Nasipa din ni JP. Pero binalikan ni JP! Ano yung jungle play? Ngayon naman na may ibitara dito si Kirk. Kakayanin mo dalawang miyembro mula dito sa side at Team Liquid Philippines card dito. Ay nakuha na lang lore. Ng first blood pala. Dalawa naman ang actually 2 for 1 na naging palitan. Isang biglaan. Nakakalito naman sa grabe yung biglaan na yun. Nagkapalitan kasi ng mabilisan kaya naman nakalamang pa rin ang Onyx Philippines at mukhang sila pa nga makakuha ng turtle. Hinintay niya. Inintay niya talaga. But we really have to commend yung naging placement dito ng mga skills for Super Friends. Now at 101 yung kanyang Searing Torrent din ay medyo naging factor. So alam niya kasi na wala ng shadow si Cartesia at that time. Nilatag niya yung mga skills niya, even yung fireball niya. So na-slow down yung mga players, hindi na nakatakas pero top lane para may gagawin na naman yata. Oh wow! Nasipa dito, unstoppable force para lang ma-follow up. Ayan! And JP! Ayun yung sinasabi ko kaya binabanto wait lang, tumama rin yung si Bata. Tumama doon yung Spear of Destruction. Hindi ko go si Kelra kahit ang baba ng buhay ni Oheb. Mabigat na respeto ang ibibigay ng Onyx Philippines against CL. May sinubukan ng kupunan ng Onyx Philippines doon pero sadyang yung counter set lamang ni JP medyo mahihirapan talaga siya doon. Kaya naman if you're TLPH, ikaw na ba dapat yung nasa driver seat ngayon? Oh well, definitely for your TLPH kasi meron silang potential. Pero yung driving in a way na nakadepende din kung saan ang destinasyon. Kasi pag nag-overspeed din sila, pwedeng sila yung mag-overheat. For this game kasi nakaready lang din naman si Brusco doon sa mga plays na gagawin. And kita natin dito na maingat din talaga si JP. And Brusco, malalaman niya kung meron tao doon kasi yung eye sa taas ay malalaman mo rin depende sa delay. But anyway, 2 tong ating score. Start yung side para kay King Kong onto this game. And speaking of gold, parang madikit lang naman yung goal dito ni King Kong and even Cartesia. Oo, kung parang naghihintayan na lang ng pagandahan ng set o pagandahan ng teamfight. Pero mukhang kakalman na naman ang ating laro. Hintay na lang siguro ng sunod na malaking objectives. Mukhang mahahanap si Super Friends! Yun lang, nasolo yung shadow kill. Napaka-hapde flicker as well ay nagamit ni Super Friends plus yung kanyang ultimate, yung Vengeance Flame. Pero hindi makakatulong yung para mailigtas siya. Oo, pero nakapag-flicker din naman siya. Sadyang kumapit din lang yung shot, yung shuriken na binato na rin ni Cartesia. Pero 2v1 dito kay Oheb. Brusco! O yan na, nakapag-purify din. Buhay pa rin. Sinasalo ni Brusco yung damage mula dun sa Torre. Pero ngayon naman, si Sanji nakasilip din, nag-aabang ng pagkakataon para tulungan din itong si Oheb na mag-clear. Pero umuwi, nagdesisyon dito si Oheb habang Pagong ay hawak ng Onyx. Oo, ang ganda na lamang doon ni Kelra sa may, sa may top. But anyway, ito na nga yung turtle, sinisimulan. Okay, Cartesia, pumasok na nga rin. Itong si King Kong, pero naiba to. Habang yung Pagong nakuha na nga rin at Team Liquid Philippines. Sanji, dito ay boom! After the content, ako naabutan si Sanford, pero nandoon yung kanyang face crack. Ngayon naman si Brusco ay nakasilip din. Kung sila gagamitin, wala na siyang sipa dito. Actually, meron pa pala. Yun na, nasipa na. Itong si Sanji. Pero ang ganda ng follow-up mula kay Danny JP. Habang si Oheb ay nakatibo ng ginto doon. Napatay itong si Brusco. Parang pinaton na lang niya yung katawan niya para na rin sa Torre na yun. Isang trade na naman pero lamang pa rin ang TLPH sa isang libo at sumasakit na nga agad yung mga Star Shatter. Mid lane naman ang punteriya. Papasok na naman si Kirk Knight. Patay agad ang isa! Grabe naman nila pag yung Zaman Force sa gitna ng Torre. Ladies and gentlemen, nakadalawa kagad si Oheb, 3-0 and 1. Makakakuha pa ata sila dito ng purple buff. At hindi, nakuha rin ni King Kong pero hindi na magbawi. Wala sa Onyx Philippines, kaya lang kulang sila. Numbers game, si Brusco ay pinagtulungan ng 5. Liquid Stampis is in. Okay, 4-0-1 para dito kay Oheb. And take note, akala natin kanina masisira na Torre sa tapa. Nadepensahan pa rin niya yung top lane na nagpupush si Kelra. Tapos sumakto pa yung timing niya
na makasama doon sa teamfight. We really have to commend yung mga pasok dito ni JP. Kasi who would have thought na manggagaling sa gilid, papasok sa gitna. Kinilidan eh. Yung unstoppable force niya. Kasi diba normally para nasa harap na lang pa mga ganung mga moments. And at the time, dahil open nga yung defense ng Onyx, nahanap din dun sa may bandang likod ni Carteezy, si Kelra. And focus muna ngayon sa objective. Pero nararamdaman din ng Onyx na baka meron nakatago sa ibang area ng mapa. At naging maganda din yung Ugi Shadow kill doon ni Carteezy. As far as I remember, solo din ata si Kelra doon sa likod. Yup. So what a nice angle mula dito sa TLPH at lamang na nga sila ng almost 4,000 as the last turtle of the game spawns. Nandiyan naman ang Onyx Philippines. Potentially pwede nilang isagot ito with a potential split. Pero mukhang naghahanap sila ng isa pang team fight kahit may kalamangan ng TLPH. Wait lang, kung sila gamit. Ejector, ibabato ba? Pero natulak dito ni Super Prince. Ngayon naman hahawakan ng Team Liquid yung pinakahuling pagong ng laban. Sanford and JP nakaabante. Sanji ay nasa gilid din. Nag-aabang na ng pagkakataon. Bruce nagamit yung kanyang conceal. Sino kanyang sisipayan? Si Carteezy ata nang minamatahan. Pero hindi nalalaban ng Onyx Philippines. Pero sabi dito ng dito, laban kaya natin. Kaya lang doon yung taunt mula kay Kirk. Atras muna sila. Grabe ang amba dito ng mga teams natin, no? Specifically for TLPH din. Yung parang nandun na sila, pero hindi nila pinipilit na pumasok basta-basta as long as sila mananalo doon sa team fight. Kung kanina na-secure ni King Kong ngayon naman, ay maagaw na ng TLPH. Ito na yung mga moments na nasa gilid na. Yung gold laners mo, definitely magpapataba na lang dito si Carteezy. Now, Carteezy is at level 12. King Kong naman is at level 11. Ay, oh my G! Napaka-update. Dalawa pa yung nagsalo doon sa Shadow Kill. Pero may idea ang Onyx Philippines. Wala nang ultimate dito si Carteezy. Ngayon naman ay nagamit na kagad yung Vengeance Flames Searing Turret. Kakabit doon yung Shadow. Si Kirk ang nakabitan. Pero ang Liquid, gitna ata, nagiging target. Available pa rin yung Zaman Force mula kay Oheb. So pwede nila i-force to. Oo, medyo minamalas ata si Kelra sa positioning ng Ugi Shadow Kill. Pero nice set mula dito kay Sanford. Nahuligan si Kirk. Naitsa pa. Kaya naman babagsak lang ng parang ganoon. Onyx Philippines na wala na naman ang isa. At meron pa at ang pangalawa. Okay, buhay pa. Hindi ata tatamaan. At hindi rin naabot doon yung... wait lang, Shadow Kill. Tatlo. Oh my gosh. Napaforce yung mag-flicker dito si Super Prince. Feeling ko pinersonal ni Carlito yung beso kanina sa kanyang ka-baby cakes duo eh. Oo, nagselos. Not in front of me. Bakit nasa harapan ko? Hinaligan mo. That should be me. That should be me. Hindi. Ayan na. 9 minutes and 20 seconds. Pero pabuo na pala si King Kong ng kanyang Holy Crystal, Oo, yan din yung hinihintay, no, if you're Onyx Philippines. But for Carteezy, ito na yung oras para makaganti talaga eh. Ito yung power spike ko, no, na kapag nakuha pa niya si Halberd, ay mas lalong mahihirapan na makapag-regen o makataka sa kamandag ng isang Ugi Shadow Kill ang Onyx Philippines. At lumalaki na yung lamang. Honestly speaking, itong 6K, ramdam na yung diferensya dyan. 2 levels? Hindi. Isang level na lang yung kalamangan din ni Carteezy dito. So, definitely... yun na naman. Parang nauso yung mga likod gaming lately na set up. Ayan na. Nag-aabang na naman. Si Kirk ata magiging bundira na. Ejector na. Ang tanong, sapat pa yung burst? Hindi nga lang sumapat pero wala na kagad out of the guardian itong si Kirk. Bitin sa resources ang Onyx Philippines at mabigat na naatas kay Brusco na sumilip dito pero aabot pa si King Kong. Hindi ata siya aabot doon. Ngayon, aabutan na ata siya nung Shadow Kill. Buti na lang ay napunta. Wow! Pero ejector play na naman mula kay Daddy JP. What a flicker ejector mula dito kay JB. Na-predict niya. Nakita na niya, hindi na pwedeng kumanan to. Halika na sa kaliwa at halika na rin dito sa aking harap. Na rin si Brusco ay nasa bakla ng ganun at pumasok pa sa likod. Grabe yung sunod-sunod na skill mula dito sa Team Liquid Philippines. Ngayon ay 4 ang tumba. Inaantay si King Kong 8 seconds pa. Ngayon ay hindi na ata nila mapipigilan ang stampede na niluluto ng Team Liquid Philippines. And wipe out at makukuha nila itong game number 2. Game 3 secured.